Okay, good morning mga master. Umagang-umaga tayo kalikot. So nagbaklas na ako. Kasi nga kahapon mabinahin natin tong ginawa natin. Okay naman no. Tumipid naman siya no. 32 kilometers per liter. Pwede na. Pero dahil sabi ko nga magpa-plug reading ako para mas malaman ko kung may adjust ko pa yung gasolina. So nag-plug reading ako ngayon. Tinanggal ko yung spark plug. Ayan. Nakikita nyo yung spark plug mga master. Kulay itim pa yung sunog. So ibig sabihin rich pa siya, no? Pwede pang tumipid sa gasolina to. Kasi kung natatandaan nyo yung huling vlog natin, yun nga, naputulan tayo ng manifold. So binalik natin yung stock. Tapos kinalikot natin yung carburetor. Ito pa rin yung carburetor. Yan. Ay, teka lang. Continuation lang ito ng vlog natin kahapon mga master. Kaya ang gagawin ko mga master, i-adjust ko pa to. Patitipirin ko pa. So malaki pa yung chance na tumipid to. So from 32, baka maging 35 pa to. Unos, baka kayanin pa ng 40 kilometers per liter. So doon sa mga magpapagawa, wait lang kayo kasi ini-invento ko pa. Sabi ko kasi may magpapagawa kasi, sabi ko antayin niya lang yung final output nitong ginagawa natin. Kasi mas maganda na mga master. Mas maganda na sigurado kaysa naman doon sa hula-hula lang, no? Ayan, so i-adjust ko lang to, tapos pagka-adjust natin ayun, tirahin na natin ulit, ibiyahin na natin para malaman. Pag-adjust lang tayo ng flow ng gasolina dito sa carburetor, medyo iikutin lang natin yan, tapos ibiyahin na natin. Balik na muna natin yung spark plug. So at least nakita na natin na rich pa din yung reading niya, no? Pero kahit na reach siya, 32 kilometers per liter na rin siya. So konting adjust na lang ito, tataas pa yung konsumo niya mga master. Alright. So adjust natin yan, tapos biyahe tayo mamaya. Maaga akong nagising ngayon. Itong ko, palitan na to kasi natanggal na yung spring. Try natin panda rin. Ayan. Under, one click. Start plate natin. Tumas. Yan, sinagad ko muna mga master. Tapos sasagadin ko rin yung motor. So close natin. Tsaka natin bubuksan. Okay. So hinaan natin yung minor. Ayan. Lalagyan natin ng konting gas. Sinarado ko kasi. Okay. So ako sigurado na ako nito mga master, mapapatipid natin to. Kasi nung una, kinabit lang natin to, hindi natin in-adjust. So nung hindi natin in-adjust, nag 32 kilometers per liter. Sigurado ako ngayon
Tataas na yung milyahe nito. Okay. So, okay na yung minor. Stable na yung minor mga master. Alright. Ayan mga master, good morning po sa inyo lahat. At yan, nandito na naman tayo sa ating YouTube channel. And ayun na nga. So, another vlog. For today's video mga master, syempre biyahe na naman tayo. At the same time, mag-o-observe tayo dun sa adjustment na ginawa natin. Pangalawang adjustment kasi last time di tayo nakapag-adjust na maayos eh. So, eto, nag-adjust ako. Konti lang naman yung dinagdag ko, no? So, para lang hindi hindi mag-lean. Kasi baka pag sinagad ko mag-lean naman. So, yan. Tingnan natin kung mag-i-improve yung natin, yung consumption sa gasolina, kung tataas pa. Mahihigitan niya yung 32 kilometers per liter. So, 33,112.2 ang reading natin at this very moment. So, pabiyahe po tayo papuntang Antipolo. Kumuha talaga ako ng long ride na booking para mas mabilis yung natin, yung natin ng gasolina, no? So, yan. Mamaya, checkin natin. Magpa-plug reading din ako. Titingnan ko yung plug reading kasi medyo rich nung kahapon. So, ngayon, nag-adjust ako. Alright. So, let's go mga master. Tira na tayo. First booking natin papuntang Antipolo. Dito natin pipick upin sa paborito kong village, Gatchalian. Parang mas naging aggressive yung response Sa pala, sa mga master, dun sa mga gusto mag-DIY. Kasi ako, mahilig ako mag-DIY eh. Kapag kayo nag-adjust, lalo na mga ganitong carb type, pag sumobra sa aggressive yung yung motor nyo, naging aggressive, ibig sabihin nun mga master, sobra sa hangin. Medyo magsasuffer yung natin dyan, yung engine natin, no? Pag lean, mixture. Siya, aggressive siya, mabilis ang response niya, pero yun mga master, hindi maganda sa hindi maganda sa makina pag sobrang sobrang daming hangin pumapasok. Ang tawag doon lean mixture. Ayan, mamumuti yung spark plug mo nun. Kaya dapat sakto lang. Ang sunog dapat ng spark plug is yung parang parang kalawang. Yun okay yun. Optimal yun mga master. Pag puti, ibig sabihin sobra sa hangin, no? Pag itim naman, ibig sabihin, sobrang daming gasolina pumapasok. Malakas sa gas. So, yan lang mga master. Konting tip lang. Nang aabangan natin mamaya. Magpa-plug reading ako mamaya after natin magbiyahe papuntang Antipolo. Alright, so alas 9 po ng umaga, sakto. Puntahan na natin itong natin. Checkin natin. Hindi pa nag-reply. So, goods na actually yung adjustment natin kahapon. Pero mas gusto ko pang kunin yung optimal. Kasi hindi pa siya optimal eh. Magbabari din yung natin dito mga master, yung adjustment natin. Kasi wala tayong air filter eh. So, yun po ang andito. Oops, mali. So, basta mamaya update ko na lang kayo kung okay ba yung ginawa natin. Kung nag-improve ba, kung mag-i-improve ba. Magpo-full tank tayo ulit. Hello po. Ma'am, po? Nandito na po ako sa pinpoint eh. Anong address niyo po, ma'am? Exact address po. Banana chips daw. Sige po. Bawal po yun maduro. Oo, sige. Eka, may sukli ka pa. So, ayan mga master. Antipolo. Ngayon, hanapan natin ang kasabay ito. Kuha tayo ng kainta, taytay. Yun ang natin, kunin natin. So, update ko na lang kayo mga master pag meron na tayong kasabay. Ngayon lang ulit ako magagawin ng Antipolo. Dun sa taas ng Antipolo. Kailangan natin ng kasabay nito. Taytay kainta ang pinakamagandang kasabay nitong Antipolo or Antipolo din.
Ayan mga master, meron na tayong dalawang booking. Ito talagang ano to, long ride talaga to. So papuntang ano to mga master, solid cement. Yan sa Antipolo to mga master. So tirahin na natin to. Diyan lang oh. Yan. Ma'am, ano po? Lala Move pick up po. Andiyan na po kayo? Nandito na po ako sa number 5. Ayun na, sige po. Baba na po ako. Thank you po. Okay po. Ma'am, sa solid cement mismo to? Madali naman matawagan doon pag nandun na ako. Sige po. Okay, salamat ma'am. Sige po. 36 kilometers lahat mga master at 450. Pwede na. Pagsabayan sa malapitan. Oo. Dito, sinubukan ko. Puta, matay yung oras masyado eh. Oo. Kasi ano agawan eh. Oo. Ganon din naman, konsumo ng gasolina. Pareho lang. Ayan, shout out kay Master. Sana makarami kang biyahe ngayon. Pareho kami ng diskarte mga master. Long ride. Maganda tong biyahe natin kasi diretso lang to Antipolo no. Tsaka combination ng patag at tsaka paakyat. Malalaman talaga natin yung consumption ng gasolina ng motor na to no? If the adjustment is good, then we have a final setting dito sa ating carburetor. Ayan, so let's go. Update ko na lang kayo kapag nandun na tayo sa ating drop off. So ayan mga master, paakyat na tayo ng Antipolo. Nandito tayo sa Taytay. Medyo magiging malakas sa gastong motor natin kasi nga paakyat no? Pero at this very moment still full tank pa rin yung ano natin, gasolina natin. At nagta-travel na po tayo ng 32 kilometers na po ang tinatakbo ng motor. Ayan mga master, nandito na po tayo sa Antipolo. At medyo ano talaga dito, paakyat eh. Lakas sa gas. Paakyat eh. Paulo nga po. Dito po. Oo. Kaya boss. Okay. And next, punta na tayo ng ano sa cement. So, magkaiba ang reading ng gasolina natin, no? Magkaiba ang consumption kasi nga akyat, grabe ang tarik ng mga inakyat natin. Pero ano pa rin siya, full tank pa rin. No? Teka. Pero ramdam ko ano, medyo kumain ng gasolina yan. Pero full tank pa rin mga master. Ilan na bang tinatakbo natin para magkaalaman? So kanina is 33,112.2. Ngayon 33,150.8. I-ano natin, i-compute natin mga master. 33,112.2 minus 33,150.8. So 38.6 kilometers nang tinatakbo natin. And I think nabawasan na to. Kasi nga ano, malakas talaga sa gas kapag ano, pagpaakyat. Grabe, ang tarik. Uy, marami pa. Uy. Halos nandun pa sa full tank. Magkalapit lang yung ano natin eh, drop off natin eh. 5 kilometers na lang, 4.7 kilometers lang ang distansya. Ayan mga master, magbabari talaga yung ano natin, tawag nito,
reading natin sa sa gas consumption kasi puro paakyat dito sa Antipolo. So mababago yung gas consumption natin kasi nga pag paakyat malakas sa gas, bomba tayo ng bomba. Ito paakyat na naman, oh. Agoy. Ay, nabawasan na mga master. Nabawasan na yung natin at 40 kilometers. Yung full tank natin. Kahapon 40 plus, no? Nabawasan. Yun naman patag. Ito kasi paakyat. So ngayon di natin malalaman kung ilan talaga yung consumption niya, no? Kasi paakyat tong ruta natin eh. Pagpatag, doon tayo nagre-read kasi pagpatag eh. Alam naman nating lahat na kapag paakyat, malakas talaga sa gas. Pero let's see, tingnan natin kung malayo yung kung malayo yung diferensya, no? Kasi kahapon 32 kilometers per liter tayo. Kapag ito pumarehas ng 32 kilometers per liter, ibig sabihin mas matipid, no? Kasi nga paakyat eh. Ay, malapit-lapit na tayo sa solid cement, oh master. Puro paahon na to eh. Grabe. Ayan, oh. May bumanggang sasakyan doon mga master kanina. Siguro na ng preno yun, nawala ng preno yun. Ayan, nandito na po tayo sa solid cement mga master. Second time ko dito, no? Unang kanto, bandang kaliwa. Unang kanto, kaliwa. Ayun. Delivery? Oo, delivery. So ayan mga master, tumbok ng school, kaliwa, kanan, kaliwa. Malawak pala ito dito, no? First time kong siguro, parang. Oo, basta ako, deliver lang eh. Lupit Isang ikot pa. Success delivery. Eto na. Eto na mga master ang paakyat to. Agoy. Ang lakas ng gas nito. Ang tarik eh, oh. Grabe. Bale, kasama yan sa natin mga master, sa review. Sang adjustment natin. Nakaka-drop off lang natin ang natin, no, parcel dito sa solid cement. Wala namang booking dyan sa baba, kaya aakyat tayo ng Antipolo. Lubos sila yung bundok dito. Ito yung sasakyan mga master, oh, na bumangga sa barrier. Nawala ng preno. Ayan, oh. Grabe, no. Siguro yung niyan tawag nito, yung brake. Kasi dito nag-iinit yung brake ko eh. Dahil sobrang tarik dito eh. Lalo na yung mga truck dito mga master. Kung dito dadaan yung mga truck kailangan talaga kondisyon yung preno tsaka yung makina. Ako mga master, kakain muna ako. Ito na ang merienda. Ayan. Pwede na ba? Pwede na? Ang bihira, hindi ko pa pala nakikakabit yung spark plug. So, ayan mga master. Ayan mga master. Kakatapos ko lang magmerienda. At habang ako'y nagme-merienda, nag-check ako ng spark plug. So, upon reading mga master, malapit na siya sa optimal yung sunog ng spark plug. Meron pang konting itim-itim. So in short, pwede pang mag-adjust at pwede pang magpatipid ng ng gasolina. Pero hindi na muna natin i-adjust 'yan kasi titingnan natin kung doon sa ginawa nating adjustment kung ilang kung ilan ng milyahe, no, kilometro per kilometer per liter ang makukonsumo natin. So doon pa lang magbabase na tayo para pag nag-adjust tayo ulit ng master, alam na natin na mas matipid, no, mas titipid pa. So, hanap muna tayo ng booking dito mga master sa Antipolo. Pabalik ng ng Parañaque, Las Piñas.
Okay, so ayan mga master, meron na tayong booking, no? Papuntang Las Piñas to, pero dalawang drop off nito. Dito sa may Taytay at saka ano kaya ang kukunin natin dito? Tawagan natin para sigurado. Ayan, 224 papuntang Las Piñas. Baka punuin tayo nito mga master. Ma'am, ako po yung rider ng Lalamove. Ako yung pipick up dito sa may Antipolo at saka sa Taytay. Tatanong ko lang po ma'am kung ano pong mga pipick upin. Mga gaano po karami yan ma'am? Yung sa ano po, sa Taytay po. Mga sige. Pa-advise na lang po dun sa unang pick up ko ma'am kasi tinatawagan ko ay sumagot, baka may iba kayong contact sa kanya. Ma'am, ako po yung pipick up diyan ng padala papuntang Las Piñas. Pipick upin ko kasi inutusan din ako nung nagpakuha na meron pa palang isang pick up dito. Pero after dito dadaanan ko diyan. Ano pong ma'am? Gaano po kalaki yung pipick upin diyan? Mga ganun lang po. Sige po ma'am, pagkatapos ko pick upin yung pinapick up niyang isa, dadaan na ako dyan sa inyo. Okay, so maliwanag. Naniguro lang ako. May hirap na mga master. Mamaya magkabulagaan eh. Puntahan na muna natin tong isa, 3 kilometers away. Nandito na tayo sa ating pick up. Kay Lisa Martinez. Okay, first pick up. Tamang kanyang sinaad-saad. Kasya daw sa lalabag. So yung isa iangkas na lang natin yun. Tapos kuha na lang tayo ng kasabay. Master, nandito na tayo sa sa pick up natin. No? Tingnan natin kung saan to. Hello po. Ma'am, Lalamove po, yung papuntang Las Piñas po. Tama po ba to ma'am? Sa may kulay green na gate, number 85. Nandito na po ako sa labas ma'am. Yun, buti, ito lang. Oo. Ano lang ang natin. Inaantay na booking. Papuntang Las Piñas. Ang baba naman ng isa, 156 lang. Oh. Ano to? 156, 28 kilometers. Egul yan. Kitchen, ako. Lunch, okay. Ano kaya to? So tawagan natin mga master para malaman natin kung anong pipick up. Good afternoon po ma'am. Ako po yung rider sa Lalamove na pipick up sa may Pasig. Ma'am, ano pong pipick upin natin doon para malaman ko lang? Sige po. Hindi ko kasi ma'am contact yung yung pipick upan, tinatawagan ko. Na lang po, pasabi sa kanila na papunta na ako. Nandito pa naman ako sa Taytay pero papunta na ako doon. Saan kaya yun dito? Napagod ako Starbill, tama naman. Apa. Yung nag-book, hindi pa babayad yan? Okay. Sabihin ko, nandito na ako. Okay, let's go. Tirahin na natin to mga master. Balik tayo dun sa pinanggalingan natin. So, update ko na lang kayo kapag nandun na tayo. Ayan, balik tayo ng C6. So, yan mga master. Nandito na po tayo sa sa ating drop off. Saan na ba yun? Dito yata eh. Dito na, parang na-drop off ko na to dati dito. Tawagan na natin mga master.
Alam mo po, drop po yung galing po ng Antipolo at saka Taytay. Nandito ako sa may Haro, tapat ng Haro Pawn Shop. 224 lang. Oo. Ayan, tingnan natin. 24. Okay na to. Okay sir, thank you. Ito, yung tatlo na yan. So, 250 mga master. 400 plus din yung kita natin papunta rito. So, ano na tayo mga master? Isang drop off na lang, uwi na tayo. 4 na booking lang tayo lagi. Kasi long ride yung ano natin, biyahe natin. So, 10 mga master. Dapat pala dito. Ito pa, isa pa. Ayan. Mga master, 20. Kasi dumaan ako dun dati, 20 kada isang ano eh. Bali ano lahat, 191. Ayan. Okay na to? Uy, sobra yan. Oo, sobra. Sino ba nagbigay ng 300? Baka hindi yan sa inyo. Teka, checkin muna natin. Baka magkapalit. Ha? Oh. Si Nadine. Sino si Nadine? Ikaw, ma'am. Ay, grabe. O yan. Paano yung wala akong panukli? Okay na to. Sige. Ayan, tama yan ha. Okay. Laruan. Sige ma'am, thank you. So, ayan mga master. Goods na tayo mga master. Okay na ako dun. 4 na booking. 4 na booking. Tapos kumita na rin tayo ng 900 plus. Not bad mga master. Okay na yon. May mga tip pa. So, panalo po yung biyahe natin ngayon. At dahil dyan, uuwi na tayo. At syempre, follow up dun sa ating gas consumption, magpapa-full tank na ako. Para malaman natin yung yung gas consumption natin, no. Ayan mga master, magpo-full tank na tayo, magkakaalaman kung ilan ang kinonsumo natin. So, ang binahe po natin mga master ay full tank. Okay, papawi mo lang. Okay, so yung mga master, yung gasolina natin, linagpasampa natin, no. Kasi kanina, nung umalis tayo sa bahay, hindi naman siya ganun kasagad, no, kung hindi ganun ka full tank. So, ginawa na natin, pinull tank na natin na sagad. So, ang nakonsumo natin is 2.88 liters. At ang trinabil po natin mga master ay eksaktong 100 kilometers. Ayan. Saktong-saktong 100 kilometers hanggang dyan sa gasolinahan. So, kukumputin natin ngayon kung despite of tawag nito, mga uphill kanina, tingnan natin kung kumusta na yung consumption ng gasolina. Kasi meron pa tayong adjustment na konti pang adjust para mas mapatipid pa siya. Pero ito yung pangalawa sa huling adjustment natin. Okay, so 100 kilometers ang binahe natin. Sakto. Divide natin sa 2.88. Ayan. So, ayan mga master. Mas gumanda yung gas consumption natin. 34.72 kilometers per liter, no? Sa konting adjustment na ginawa natin kaninang umaga. And the fact na yung pinuntahan pa natin is puro uphill yun, no? Sa Antipolo kasi lakas sa gas. So,
Ibig sabihin, nag-improve yung gas consumption natin, no? Compare kahapon. Dahil ngayon, malapit na sa optimal. So, ibig sabihin, mga master, hindi ko na ibabalik yung D-type carb ko. Kasi konting adjustment na lang nito, baka pumalo to ng 38 kilometers per liter, 38 to 40 kilometers per liter. Kasi yung sunog ng spark plug kanina, maitim pa eh. Meron ng konting brown, pero kulang pa yun. So, pag in-adjust ko ulit yan, mga master, baka tumaas. So, kung ang biyahe natin, patag lang, yung 34.7, definitely siguro, baka maging 37, ganun. O 38. Plus, mag-a-adjust pa tayo. So, tataas pa to mga master. Kaya, hindi ko na ibabalik yung D-type carb natin. Magme-maintain na tayo dito sa stock carb na kinalikot natin. So, yun lang mga master. Positive po ang naging outcome ng ating mga adjustment. Okay, so goods na goods to. Ang tipid niya eh. Imagine mo, 100 kilometers na oh. May sobra pa tayong 2 bars, 2.88 liters ang trinabil natin. So, positive ba? Goods na goods mga master. At, ayan, dahil dyan, ito maganda dyan mga master. Wala pa akong air filter niyan. Ito, tingnan no. Wala pa akong air filter niyan. So, mas magiging maganda pa yung konsumo sa gasolina niyan kapag nagkaroon tayo ng air filter. No? Kapag ikinabit natin yung air filter natin or nagkaroon tayo. So, ibig sabihin, natsambahan natin yung paano mapatipid tong rusi na to sa gasolina. Nang hindi gagastos ng malaki. Di ba? Okay, dun sa mga magpapagawa, pwede na po kayong mag-message sa akin. At pwede na natin tirahin yung nyo, yung mga rusi nyo na yan, kung paano mapatipid sa gas yan. Alright, so yun lang mga master. Maraming salamat po sa pagsama nyo rito sa ating vlog. At syempre kung nagustuhan nyo yung vlog natin, ayan, mag-subscribe lang kayo. Tsaka pindutin nyo na rin yung notification bell para maging updated kayo sa lahat ng ating mga future uploads. So, yan lang po mga master ang episode natin ngayong araw na ito. At magkita-kita po tayo ulit sa susunod na updates. So, quality lahat ng ating ginawa ngayong araw na ito. Alright. Tanggal pagod na naman tayo mga master. Mayroong resulta yung pinaghirapan natin. Let's go! God bless po sa inyong lahat.